Sinasabi nila sa akin na ayaw yan ng langit. Yung patay, tatawagin mo? Hindi yan. Dahil kung gusto po ng kaluluwa ng namatay, nakausapin kayo at pinayagan sila, provided they're in a better place or they're in a place where they really need your help, then they will do their best to be able to communicate with you. In my case, ganito po yan. Yung mga kaluluwang nangihingi sa akin ng tulong, hindi ko po yan tinatawag. Sila ang kusang lumalapit. Sila po ang nangihingi ng tulong. Hindi po magandang tinatawag ang kaluluwa. Kahit anong mangyari, kahit pa yan pinatay. Kasi kung dapat malaman ng mga kaanak o ng mga mahal sa buhay ang dahilan kung bakit sila pinatay, kung bakit sila namatay, ipapaalam yan sa inyo. Huwag ninyong pangunahan. Huwag kayong mag-istorbo ng kaluluwa. Masama yung... The best thing that you can do, this is my advice to those people who wants to talk to the dead. Seryoso po ako. Alam niyo po ba kung paano ninyo sila makakausap? Hilingin ninyo, kahit po anong religion ninyo, ipagdasal ninyo ng angkop sa inyong relihiyon na kung karapat dapat ba kayong makausap ng kaluluwa ng yumao ninyong minamahal, ay tulungan sila para makausap ka kahit sa panaginip man lang. Ganun po, no amount of persuasion will ever make me call the souls of the dead. Kasi sinabi nila yan sa akin. Yung mga nangihingi po ng tulong, ng mga kaluluwa, sila mismo ang lumalapit. Sila mismo. Inuulit ko po, alam niyo po ba, na hindi lahat ng prediksyon ay nagkakatotoo. Kahit pa yung pinaka-famous na psychic, pinaka-famous na seer, or mga nakakakita ng future. Kaya hindi ka dapat nagpipitik kasi maaring mabago. Depende yon sa ginagawa ng tao o kinauukulan. Depende yon sa lugar. Depende kung lahat ng tao doon sa lugar na yun nagdasal at hiniling sa langit na huwag mangyari ang sakuna o huwag mapatay si ganito. Nangyayari po. Nasusolve po yan at hindi nangyayari yung prediction. Kaya mapangit po yung predict ng kung ano-ano. Ang dami tuloy natatakot. May kasabihan na faith is what you make it. Hindi ba meron pong sabi kasi yung isang tao ay dapat mapangasawa ito kasi yun ang nakatakda. May prediction na sila ang magkakatuluyan. Paano po? Kung na-inlove sa iba, di siyempre hindi sila magkakatuluyan. Hindi mangyayari yung prediction kahit yun ang supposedly faith niya. Pero hindi naman ibig sabihin masama. Maaari naman nilang pagbayaran yun o umulit sa susunod na buhay kung babalik sila para magkita sila uli. Hindi po yun ibig sabihin na pagka nakasulat ay mananalo ka sa loto o yayaman ka after a certain age ay magaganap. Hindi po. Kasi depende rin yun sa sipag mo. If you know when to open your door when opportunity knocks. Yun po ibig ko sabihin. Katulad niya, yan, magtutuloy po ba ang war between China and the Philippines? Hopefully, hindi. Tulungan niyo po akong ipagdasal yan na wag matuloy. Okay, the war will always be, from what I know, meron talagang mangyayaring gera. Pero nangyayari na po ngayon yan between Russia and Ukraine, hindi po ba? Dahil nagkainitan at merong gusto talagang sumali sa gera. Ngayon kung ayaw naman natin at ipagdadasal po natin sa Panginoon na sana magbagong isip, maaari naman po hindi magtuloy. Tingin ko naman po, makukuha natin yan sa dasal. Bakit ko naman, hi Sunflower, have you asked
a help? Have you asked help sa Biringan about the issue? So, bakit naman ako doon magtatanong tungkol sa West Philippine Sea? Hindi po ang isasagot nila, yung isasagot ko rin po sa inyo. Lahat nangyayari sa atin, everything that's happening to us is the result of the things that we've been doing. Ika nga, may consequences po kasi lahat ng mga bagay na ginagawa ng tao, hindi lamang po ng individual. Ibig sabihin, katulad ng isang bansa, ang isang bansa, kung karamihan ng mga tao sa bansa ay madasalin, malinis ang puso, o ayaw ng away, yung timbangan ng mabuti at masama, mas magkakaroon ng resolusyon na maganda ang pupuntahan. Kung mas lamang yung ayaw makipag-away, mas lamang yung nagdadasal, mas lamang yung gusto ng peace. Tsaka, hindi po ako nagtatanong ng about the future, kung saan man ako napunta, kahit po Biringan. Yung Biringan ay lugar po ng mga engkanto. Binigay sa kanila yon para meron silang puntahan dahil sa mga tao. Dahil pinutol na natin lahat halos ng mga puno, ginawa natin basurahan yung mga batis, yung dagat at lahat ng bodies of water. Kaya ayaw na nila. Kaya sila'y nagtatago. Nagpunta sila sa Biringan at doon sila namuhay. At sinarado nila yung pinto. Hindi na lahat nakakapasok. Sila ay nagtuturo sa ibang albularyo. Sila ay nagtuturo ng herbology. Tinutulungan nila nun ang mga tao. Kaya lang, ang dami ng bastos ngayon. Ang dami na pong walang hiya. Ang dami na pong hindi maganda. Kaya umiiwas na sila. Kasi wala nang paggalang sa kanila eh. Yung sleep paralysis na nangyayari sa'yo, Angel Kino, hindi maganda. Kasi kung may entity, dapat magdasal ka bago ka matulog. Make sure to pray with all your heart and soul. And not only that, when you pray, you sit down. You don't pray lying down. You sit down. Igalang mo yung dinadasalan mo. At kung babae ka, takpan mo yung hita mo. Takpan mo yung dibdib mo. Ano po ang masama na karma? If nagpagayuma ka po. Meron kang nagustuhan tapos ginamitan mo ng gayuma, ganun ba? Pag ginawa mo yun, ang laki ng kabayaran nun. Hindi ka naman magiging happy eh. Hindi totoong pagmamahal ang inuukol sa'yo ng taong ginayuma mo kahit napunta siya sa'yo. Dusa lang aabutin mo. Pati yung mga anak mo madadamay kung magkakaanak kayo. At mga ngaliw at mga ngaliwa. Pharaoh, Osiris, anong ibig sabihin ng panaginip na nagpapalis ako ng demon na sinasaniban? That means you're helping somebody. That means you're able to do it. And that's good. You pray. It will help you more. Lagi ko pong napapanaginipan yung mga yumaang family members ko. Okay. Very important. Yung nananaginip palagi ng mga yumao ninyong mahal sa buhay, nangihingi sila ng dasal. Nangihingi po yan ng dasal. Ganito po ang gawin ninyo. Kung Catholic kayo, kasi Catholic po ako, kaya alam ko yung tungkol dyan. Yun ang ginagawa ko. Kung magpamisa ka, Mass for the Dead, pumunta ka sa office ng kahit na anong simbahan, bukas naman yan yung opisina, during the day, except during the weekend, magbibigay ka lang ng donation, na kung anong donation, lalagay mo yung pangalan ng mga yumao, Mass for the Dead. Pwede mong ulit-ulitin, pwede mong sabihin, pwede po bang 10 beses? Pwede yun. Pwede nga yung eternity, habang buhay o habang may nagmimisa, pwede yun. Ano po ba ang best cleanser sa mga curse o sumpa na sinabi sa iyo ng taong galit sa iyo? Yung galit sa yung tao, anong kasalanan ang ginawa mo? So, depende yan. Kung may kasalanan ka talaga at nagalit sa iyo yung tao,
at may reason kung bakit ka kinurse, mahirap alisin yun. Only God can do that for you. But, if they do that out of anger, only because you did not do whatever it is that they wanted you to do, then, pwedeng matanggal yon. Marami yung nagpupunta sa akin na nagpapaalis niyan. Lalo na po yung mga kulto na naghihikayat ng membership, kinukuha yung mga tao. Tapos hindi makaalis-alis sa pagiging member yung nasa kulto. Ayun, nagpupunta po sa akin. Napuputol ko po yan. Let's talk about third eye. Ulitin ko po. Palagi ko po itong binabanggit eh. Lahat po ng tao ay may third eye. Lahat. Hindi nga lang po bukas ang third eye ng lahat ng tao. Yung iba, konti lang. Yung iba, medya lang. Yung iba, bukas talaga. Normally, ang mga bata, bukas na bukas ang third eye until pag unti-unting nakukurap at tumatanda because of technology, nawawala na. Lahat ng tao nung araw, bukas ang third eye. Kasi, palaging ginagamit. Kahit anong bagay po, pag palagi ninyong ginagamit, syempre, it's alive. It's polished. Hindi kinakalawang. Nung araw, wala naman pong internet, wala namang Google. Ako, ang inabot ko po noon ay Webster Dictionary, hindi po Google. Kaya, marami kong alam na hindi alam nung mga batang sa cellphone lang umaasa dahil sa Google. Anyway, nung unang panahon po kasi, dahil kailangan gamitin yung third eye, kaya bukas ng bukas. Kaya alam ng mga tao kung kailan uulan. Alam nila kung kailan dapat magtanim. Pagka hinahanap nila yung mga anak nila. Matalas ang pakiramdam ng mga tao nung araw. Kasi nagagamit yung third eye. Ngayon hindi na. Masyado na po yung technology. Too much of everything, of anything is not, good.